Kung hindi kaya ng sikmura, wag nang panoorin. Hey, what's up? Welcome to Explore TV. Nakakatakot nga at napapatili na tayo kapag nakakakita tayo ng isa palang insekto sa bahay natin gaya ng paglipad ng isang ipis o kaya naman isang malaking gagamba sa banyo o kaya mga surot-surot sa gamit nating mga kahoy. Pero mas nakakakilabot kung isang katerbang surot o insekto ang aatake or maninirahan sa bahay mo mismo. Ito yung top 10 na pinakamalalang pamimeste ng surot sa bahay at talaga nga namang nagdulot ito ng sakit sa mga ulo ng homeowners. Number 10. The Historic Cockroach Swarm. Isa sa mga pinakamalalang kaso ng cockroach infestation sa buong history ay ang naganap sa New York taong 1979. Ang opisina ng NYPD ay nakatanggap ng tawag patungkol sa noise complaint at ang mga police officer ay hindi inaasahan ng kanilang makikita kaya lumabas sila ng kanilang mga sasakyan ng walang anumang pag-iingat, ngunit ilang segundo lang ay kanilang pinagsisihan ito. Dahil sa oras na nakalabas sila ng kanilang mga sasakyan ay agad din silang dinumog ng mga nagliliparang mga ipis. Sa loob ng bahay ay hanggang talampakan ang dami ng mga ipis na makikita sa lupa. Samantalang sa labas naman ay nagkaalat ang mga ito mula sa mga puno, bubong ng bahay at ayon pa sa mga nakakadaan dito ay hindi na daw gaanong nakikita ang daanan dahil sa kumpul-kumpul na ipis na lumilipad sa kalsada. Ang mga pulis ay agad tinawag ang isang exterminator na nagsabi sa isinagawang interview sa kanya na may milyon-milyon daw na ipis ang pag-alagala sa loob pa lamang ng building na yon. Number 9. Infested Apartment Complex. Isang apartment complex sa Augusta, Maine ay sobrang napinsala ng mga surot noong 2016. Dumating pa sa point na kung saan ang city mismo ay nagpatawag ng emergency ordinance. Ang building ay may magkakatabing kwarto at common area kaya ang pamimeste ng mga surot na ito ay umabot sa kahit saang sulok ng building mismo. Nang ipinatawag ng City Code Enforcement para mag-imbestiga, ang buong building mismo ay kinakitaan ng mga surot. Meron sa mga pader, sa sahig o floor mat at sa mismo mga banyo. Halos lahat ng sulok ng gusali ay pinamugaran ng mga surot at sa sobrang hirap nga nitong solusyonan ay nagpatawag na ng Professional City Task Force para linisin at puksain ang mga ito. Dagdag pa nga nila, ito na daw ang pinaka nakakatakot at pinakamalalang infestation na nakita nila sa kanilang buong profesyon. Number 8. The Attack of Brown Recluses. Si Brian at Susan Trust ay nakatira sa lugar ng Weldon Springs sa Missouri ay natuwa sa kanilang biniling bagong bahay sa taong 2007. Ang hindi lang nila alam ay ang bahay pala na ito ay may kakaiba pang mga naninirahan bukod pa sa kanila. Ilang araw lang matapos silang makapaglipat dito, ang mga gagamba ay nag-umpisa ng maglabasan sa kanilang mga dingding. Natakot ang mag-couple at agarang ding tumawag ng exterminator. Pero ang pag-alis sa buong bug infestation na ito kasama ang iba pa nitong mga guests ay hindi naging madaling trabaho. Kaya ang mag-couple ay 4 na taong sinolusyonan at nilalabanan ng pamimesta ng mga brown recluses spider. Pero habang nagtatagal ay umaabot na sa 5,000 humigit ang bilang ng mga mapanganib at delikadong gagambang ito na naninirahan sa kanilang mga pader. Number 7. Invasion of honeybees. Nang siluring yang sa lugar ng South Ontario, Canada ay nakapansin ng malapot na likidong tumutulo sa kanilang kisame ay hindi nila ito binigyang pansin agad. Pero ang asawa ni Lorraine ay nakapansin ng tumpok ng mga bubuyog sa labas ng kanilang bahay malapit sa bubong ng kanilang pintuan. Mula dito ay napansin na nila na ang iba pa palang mga cracks sa kisame nila ay nagsisimula ng tuluan ng kakaibang substance. Dito ay napag-alaman nilang honey ito at kanilang binuksan ang kanilang kisame. Dito nga ay tumambad sa kanila ang 2 malaking colony ng mga honeybee na meron din mismong isang malaking tipak ng honeycomb na nakakabit mismo sa kisame nila. Inabot ng 6 na oras sa pagtatanggal ng honeycomb na nakakabit sa kisame nila ang mga beekeepers. Meron lang namang 80,000 na bubuyog na namimeste sa kanilang tirahan na 220 pounds na honeycomb ang na-recover. At ang kakaiba nga dito ay isa sa kanila ay hindi pa natusok or na-sting ng mga bubuyog na ito during pamimeste. Number 6.
The Battle of Australian Spider Beetle. Si Nadine McLean na ina ng 3 bata ay nakatira sa isang Spring Hill Park, County Tyrone sa Ireland at napilitang umalis sa kanilang tahanan na walang anumang bitbit kundi ang mga suot nilang damit mismo. Isang araw ay napansin niya ang tablecloth ng kanyang kitchen table na medyo basa at nung ito ay binaligtad niya ay nagulat siya nang makita ang humigit 100 Australian Spider Beetle. Dito ay nagpanik na siya at dali-dali ding pumunta sa kanilang sofa na medyo basa din at agad niya itong tinaob at pinunit ang sapin nito. Dito nga ay nakita niya ang mas madami pang spider beetle na aabot sa 1,000 ang bilang na namatay sa ilalim ng kanyang sofa. Sa sobrang takot ay umalis sila sa bahay kasama ang 3 anak papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang kanyang bahay ay pinausukan ng 5 beses pero matapos ang makailang pagpapausok ay mas madami pa siyang nakitang mga spider beetle na namemeste dito. Sa bandang huli ay napilitan silang iwanan ang bahay nila at naibenta sa ibang owner. Nagwagi ang mga spider beetle sa kanilang pakikipag-agawa ng teritoryo kay Nadine. Number 5. Stink bug takeover. Ikinagulat ng urbano residents na sila ay dinumog ng mga stink bugs sa kanilang lugar. Ang stink bugs nga daw ay normal na sa kanilang lugar at talagang isang grupo ito kung umatake at mameste. Pero ang nangyaring infestation sa farm na ito ay higit pa sa normal na pamemeste ng mga ito compare sa mga nagdaang infestation nila. Ang mga stink bugs nga daw ay talagang perwisyo sa kanila at hindi na makalabas ang ilang mga residente dito nang hindi nadadapuan ng mga insekto sa kanilang mga bibig. Ang farm ay pinagharian na ng mga stink bugs mula sa mga pader, bintana at loob ng kanilang mga sasakyan at tuwing may interview nga ang owner ay makikitang winawalis din niya ang mga ito mula sa labas ng kanilang bahay. Paalala ko lang na ang stink bugs ay hindi harmless. Hindi lang sa meron silang napakabahong amoy kundi nangangagat din ito. Ang homeowner nga mismo ay nakagat na ng ilang beses nitong mga insektong ito. Kahit pa ang mga stink bugs ay mawala pagdating ng taglamig ay nag-warning na ang owner dahil itong mga insekto na ito ay muli na namang babalik pagdating ng tagsibol. Number 4. Bed bugs buddies. Isang pest controller si Roy McDory sa isang kumpanya ng Bug Boys. Siya ay bihasa na sa mga pag-handle ng peste at sanay na sa mga bug infestation. Ayon pa sa kanya, ang surot nga daw ang pinaka-notorious na grupo na kilala sa infestation. Pero nung tinawagan siya para maimbestigahan ng isang bahay sa Maryland, US, sumalubong sa kanya ang sandamakmak na surot na para sa kanya ay pinakamalala na sa kanyang trabaho. Ang buong kwarto ay pinamugaran ng mga surot at itlog. Makikita din daw silang pagapang-gapang sa iba't ibang parte ng kwarto. Meron sa kortina, sa kama, sa bed frame, pati sa ilalim ng mga picture frames. Si McDory ay nagtatrabaho sa Bug Boys ng 25 years pero ito na daw ang pinaka nakakasukang paglilinis na naranasan niya. Sa kabila ng infestation na ito ay hindi makapaniwala si McDory na ang mismong owner ng bahay na ito ay nananatili pa ding natutulog sa mismong higaan kung saan namamahay ang mga surot. Nananatiling hiwaga para sa kanya kung paano nga ba nagagawa at natitiis ng owner na ito na matulog sa higaan katabi ng mga surot. Number 3. The bedbug-ridden bedroom. Ang video na ito ay pinost ng mga taga-pest control na pumunta sa isang bahay sa Syracuse, New York at sinabing ito daw ang pinakamalalang surot o bedbug problems. Ang mga exterminators ay ng problema sa kasong ito sapagkat bago at pinakamalala daw itong problema na kanilang haharapin. Nalaman din nila ang punot dulo ng infestation na ito dahil may mga surot din sa kanilang kortina at mula doon ay kanilang nasundan ng mga ito papunta sa mismong kama ng matanda na bedridden na. Walang sino man ang handa sa mga nakita nila. Dito ay bumulaga sa kanila ang sandamakmak na surot sa gilid ng kama at ang mga itlog na mga ito. Kasama ang dumi ng mga surot at ilang mga bakas ng dugo galing dito. Pero wala nang mas nakakatakot pa sa nakita nila nung hinatak na nila mismo ang bed frame dahil nakita dito ang mas madami pang bilang ng mga surot. Number 2. The Ticking Time Bomb. Lieutenant Chubb Gerard at ang kanyang pamilya ay excited nang tumira sa isang US Marine Corps base sa Okinawa, Japan. Pero bago pa nila tuluyang ma-enjoy ang pag-i-stay nila dito ay nalaman nilang may iba pa lang nakatira na dito. Ang mga garapata. Para na sa horror movie lang na kung saan lahat ng mga nakakakilabot na insektong ito ay nasa paligid nila, bubong, sahig at mga banyo.
Nakakatakot at namroblema ang pamilya niya dahil alam nila na hindi rin magtatagal at lalala din ang infestation na ito. Agad din silang tumawag ng exterminator at napag-alamang ito ay garapata galing sa mga aso na kilala bilang isa sa mga talamak pagdating sa infestation. Ang entomologist na nag-imbestiga dito ay nagulat at hindi inaasahang magkakaroon ng ganitong pangyayari sa totoong buhay. First time niyang makakita ng ganito at ito daw ang pinakamalala. Number 1. Cockroach all over again. Ang mga professional exterminator ay lagi nga namang handa pagdating sa mga bug infestation. Pero minsan hindi lang sa hindi inaasahang dami ng insektong kanilang makikita, kundi pati na din sa kanilang sikmura dahil sa madumi at nakakasukang itsura ng kanilang napupuntahan. Pero ang iba namang exterminator, kahit pa sabihin mong nakapaghanda, ay mabibigla pa rin sa posibleng dami ng mga insektong pwede nilang makita. Ang infestation sa bahay na ito ay hindi gawa-gawa kundi actual na kuha sa camera ng mga exterminator para makita ng mga tao kung gaano nga ba katakot at nakakadiri ang cockroach infestation. Nang ipinatawag ang mga exterminators dito ay nagdala sila ng kani-kanilang mga camera para i-document ang pangyayari. Dahil sa walang idea ang mga exterminator sa makikita nila ay ikinagulat nila ang mga nakunan ng camera nila. Habang ang camera ay napupunta na sa bahagi ng kusina, dito nakita ang pinaka-pinagmulan at pinaka-kampo ng mga ipis na ito. Sa ilalim ng lababo, sa ibabaw ng nakatambak na plato at sa mga cracks ng pader ay may kitang sumisilip ang iba sa kanila. Dito na nga nasabi ng mga exterminators na ang gagawin daw nilang paglilinis ng bahay na ito ay magiging mahirap. Matapos silang pausukan ng buong bahay at isprayan ng mga kemikal ay dito na nga bumungad sa kanila ang daang-daang bilang ng mga ipis na nanggaling sa iba't ibang parte ng bahay na nabulabog. Sangkatutak na mga ipis ang naglabasan sa cracks at daan-daang mga ipis ang naiwang patay sa mga sahig. Kung susumahin daw ay aabutin daw ng libu-libong ipis ang naninirahan mismo sa bahay na ito. Ikaw, kung isa sa mga katerbang surot or insekto na ito ang magkaroon sa bahay mo, ano ang naiisip mong gawin? Comment down below. I hope nagustuhan mo ang video na ito at please click the like button at kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload namin. Thanks for watching and I hope to see you on our next video.